Hindi nakakain ang pride. Hello Madam Native Filipina, gusto ko lang po sanang manghingi ng advice. Matagal na po akong nanunood sa inyong mga videos. Hindi ko na po kasi alam kung ano ang gagawin ko dahil gulong-gulo na po ang aking isipan. Parang binuhusan po ng malamig na tubig ang buong pagkatao ko nang malaman ko ang katotohanan. Bale, may AFAM po ako. Isang Latino-Amerikano. In short, isang Meksikano po si AFAM, 40 years old. At ito na nga, gusto ko lang po sanang i-share ang AFAM story ko. Alam ko po na madaming makaka-relate sa storya kong ito. Hindi ko lang po alam kung anong masasabi nila sa kwento ko. Pero bahala na kasi hindi ko na po talaga kayang sarilihin ang lahat ng ito. Dahil buong akala ko naka-jackpot na ako. Yun pala, naging bato pa. So, sisimulan ko na madam. First of all, nakilala ko si AFAM sa dating site na Filipina single mom meets foreigner in entire whole world. Yan po yung natatandaan kong dating site. Bale, nag-join po ako doon noong 2019. Parang kasagsagan ng pandemic. Nag-post ako ng aking picture sa dating site na yon. At isa siya sa mga direktang nagmensahe sa akin. Akala ko nung una ay poster lang siya. Kaya hindi ko pa siya nire-replyan. Dahil tinitingnan ko muna kung may comment or reaction ba siya sa picture na pinost ko. Pero wala. That's why na-curious talaga ako sa kanya. Kaya naman binasa ko ang request message niya sa akin. At siya po ang nag-iisang lalaki that time na nag-message sa akin ng kakaiba. Dahil sweet at long message po ang sinend niya sa akin. Parang ramdam ko na sincere po siya sa akin kaya naintriga po ako sa sinabi niya na he was looking for a serious and long-term relationship. And he said he liked what I wrote on the description sa aking photo. At doon na po nagsimula ang lahat. Nag-umpasa kaming mag-chat at July 2019. Napakasaya ko po dahil mabilis lang siyang mag-reply at talaga namang pakiramdam ko siya na talaga. Kaya nung first week pa lang po ng pag-uusap namin ay nabigla ko nung tinanong niya ako kaagad if I want to be his girlfriend. So parang kinabahan po ako kasi bakit ang bilis niya. Kaya naman po nag-ask muna ako ng permission sa mama ko. Dahil kailangan po nilang malaman at saka about po pala sa ex ng tatay ng anak ko, now ay wala na po kami for almost 5 years. At mag-6 na taon na po yung nag-iisang anak naming lalaki. Hindi po kasi kami magkaintindihan noon. Napaka-irresponsable at walang respeto po niya sa akin bilang ina ng anak niya. Kaya po hiniwalayan ko na siya. And besides, mga bata pa po kami nung nagkakilala. So madam, let's go back to the main topic. Sinabi ko kay mama ang lahat. Total, getting to know each other pa naman kami ni AFAM. Alam ko po if saan siya nakatira. Taga Marshall, Texas, USA. May maayos na regular na trabaho. At nag-iisa lang po siya sa bahay niya. Walang asawa at anak. At higit po sa lahat, virgin pa daw siya. Kalokohan. So ako naman, lalo po akong naintriga. Or lalo akong naging interesado sa kanya. Kaya nung inapprove siya ng mother ko ay sinabi ko sa kanya na yes, I can be your girlfriend. And sa almost 1 month ng relasyon namin ay okay naman. Nakaka-reply siya kaagad at may time din sa akin. Pero nung umabot ng 2 months ay bigla po siyang nagbago. Dahil wala na po siyang gaanong time at nag-uusap na lang kami 10 to 15 minutes at once a week na lang. Kaya po naku-curious na ako and at the same time nag-aalala sa kanya. Gumawa po ako ng paraan para lang po still makapag-usap kami. Kahit that time, wala na po akong sariling phone. Nanghihiram na lang po ako sa kapatid ko para lang po makausap siya.
At doon na po kami nag-start na nag-aaway. Dahil ang sabi ko, masyado na siyang nagiging workaholic. Sinabihan ko po siya na alalahanin niya ang sarili niya na hindi siya robot or machine. Tao siya. At may COVID pa that time. Baka kasi kung mapano siya. Yan po ang sinabi ko at doon lang po siya nakinig. At huminto backtalk sa akin. Dahil nga galit din siya. At hindi ko po nakita yon as red flag. Dahil dumaan na po ako sa bad relationship noon. Kaya ayaw kong maulit sa akin yung nangyari. Kaya pinili ko pa rin mag-hold on sa kanya. At fast forward po noong 8 months na kami na magka-LDR ay hindi ko po inaasahan na magkakasakit siya ng COVID. Kaya po nung nalaman ko yon kahit umaga at gabi dito sa Pilipinas ay tinatawagan ko po siya gamit pa rin ang cellphone ng kapatid ko. Kaya doon po lalong napatunayan na love ko talaga siya at sa tingin ko alam niya yon. At sa panahong yon dahil alam kong grabe ang iyak niya. Almost 1 month po siyang hindi nakapasok sa trabaho niya. Pero kahit ganon, andun pa rin ako para sa kanya at pinaramdam ko na always akong nasa tabi niya kahit magka-LDR lang kami. At nung gumaling na siya sa COVID ay lalo niya po akong binigyan ng time. Bumawi po siya sa akin. Kaya naman po nakampante na ako na wala nang mas malalapang mangyayari na susubok sa aming relasyon. Fast forward madam, nung mahigit 1 taon na kami, dahil hindi ko po siya friend sa Facebook, dahil naka-private po itong account niya. Kaya po naisipan kong i-stalk si Afam. Alam ko pong mali yon pero talagang hindi ko maiwasang maintriga sa kanya. Kaya inistok ko at nakita ko po yung profile niya. At may nag-heart react na isang babae. Kaya po ako nakapunta sa Facebook site ng babae at nakita ko na. Kilala niya po yung Afam ko dahil palagi po yung Afam ko nagre-react ng heart care sa comment. At sinasabi din ni Afam na maganda siya at I love you na sticker sa mga post niya. Kaya doon na po ako kinabahan at natakot. Kaya naman kinumpronta ko yung Afam ko at nag-away po kami. Kasi lagi ko na lang po daw siyang inaaway at inuungkat yung nakaraan niya. Sabi niya madam na lahat na daw ay ginawa niya sa akin at sa anak ko. Pero hindi pa din daw sapat yon. Hindi pa rin daw ako nagiging masaya. Kaya daw ako naghahanap lagi ng away. Kaya doon na po ako nabigla sa mga sinasabi niya. Kahit hindi naman po ako ang unang nanghingi ng tulong sa kanya. Kundi siya ang nagkusa. Alam niyang inaaway ko siya nung pinipilit niya akong padalhan ng kaunting pera para sa amin ng anak ko. Hanggang sa napapayag niya ako madam. Dahil sabi naman ng mama ko okay lang tanggapin dahil bigay naman. Kaya naging okay sa akin. Hanggang dumating sa point na siya na talaga ang nagsusuporta sa amin ng anak ko sa halos 4 na taon. Sobrang tagal na madam but still LDR pa rin kami dahil sa pandemic at nagkasakit po siya. Kaya natakot po siya na pumunta dito agad. Kaya tumagal kami ng 4 na taon. Until now, hindi ko po nakikita in person or nakapunta man lang dito sa Pilipinas si Afam. Malaki na din pala madam ang naitulong ni Afam sa akin, sa anak ko at pati na din sa mga pamilya ko dito. Dahil sa bahay, motor at TV na tulong niya. Iba pa yung allowance namin sa bahay. Kaya masyadong masakit nang malaman ko ang katotohanan. Hindi ko lang po alam kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Dahil talagang hindi pa po tapos yung issue about sa babae na yon. Dahil ayaw niya pong ungkatin ang tungkol doon. Alam ko po na the more kong uungkatin ay lalo lang po kaming mag-aaway or magkakalabuan. Kaso yung sabi po ng instinct ko ay kailangan kong maghukay ng mas malalim. Parang may kutob kasi ako na may unfinished business sila ng isang babae. Hanggang sa umabot na talaga sa puntong kinumpronta ko ang babaeng yon. At sabi niya, partner daw ng ate niya si Afam ko. Kaya sabi ko sa girl na kung totoo man ang sinasabi niya,
ay magpakita siya ng pruweba para maniwala ako. Madam, hirap talaga akong maniwala kahit sa totoo ang sakit-sakit deep inside. Nanginginig ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Sisigaw ba ako sa galit o iiyak dahil mixed emotions na po ang nararamdaman ko? Madami po akong katanungan na gustong itanong kay Afam. At nung nag-usap po kami, buti na lang, binigyan niya ako ng enough time na magtanong sa kanya sa lahat. Kaya ang sabi niya, nagawa niya lang daw yun dahil galit siya sa akin. Dahil palagi ko na lang daw siyang inaaway. Dahil wala po siyang time sa akin kasi noon, madam. At sa huli, pinatawad ko siya. At siya ang pinili kong paniwalaan. Kaya binlock ako ng babaeng yon. At pati daw si Afam ay binlock din. So kampante na ako, madam. And fast forward lang this year, ay nalaman ko na ang napakasakit na katotohanan. Ay grabe, madam, medyo mahaba ang story ha, so bukas ulit ang kwentuhan natin. Ano kaya ang masakit na katotohanan?